Ang paglalakbay na dapat sana'y tumagal ng 11 araw ay tumagal ng 40 taon. At ang teksto mismo ng Biblia ay nagpapakita kung bakit. Sa daan, isang padron ang nauulit, pagrereklamo, pagsuway, paglaban. Nagreklamo ang mga tao tungkol sa kakulangan ng tubig, nagreklamo tungkol sa pagkain, at pagkatapos ay tinanggihan ang manna mismo. Sinasabi pa nga nila na namimiss nila ang Ehipto, ang bawang, ang mga sibuyas. Ngunit bakit nagsimulang magkamali ang lahat? Sa isang punto ay gumawa sila ng isang ginintuang guya, sa isa pa ay tumanggi silang sumulong. At ang paglalakbay na maaaring nagawa sa loob ng wala pang 2 linggo ay nauwi sa mga taon ng paglikas. Bakit napakaraming paglihis sa disyerto? Mayroon ding panloob na pag-aalsa. Naghimagsik si Korah laban sa pamunuan at inilalarawan ng teksto ang pagbuka ng lupa at paglunok sa mga rebelde. Nauulit ang padron na ito sa paglipas ng panahon. Ang isang buong henerasyon ay hindi nakarating sa patutunguhan nito, nananatili sa tabi ng daan. Ngunit may isang punto na higit pa sa lahat ng ito. Dahil kahit sa ganitong sitwasyon, kahit na may milyon-milyong tao, kahit na nasa gitna ng disyerto, paano ito hindi gumuho? Paano nagpatuloy ang isang buong bayan sa paggalaw, pagpapakain sa kanilang sarili, at pamumuhay ng napakatagal? Mahigit 2 milyong tao sa gitna ng disyerto, walang mga kalsada, walang infrastruktura, walang sapat na likas na yaman. Ngayon, isipin mo iyan sandali. Hindi ito isang grupo, kundi isang buong bansang gumagalaw. At ang Biblia mismo ang nagbibigay sa atin ng bilang na iyan. Itinatala nito ang humigit kumulang 600,000 kalalakihan, hindi pa kasama ang mga babae at bata. Ano ang naglalagay sa karamihang iyon sa pagitan ng 1.5 milyon? Marahil mahigit 2 milyong tao. Isang buong lungsod na magkakasamang naglalakad sa pinakamasamang kapaligirang posible. Ang disyerto ay hindi lamang mainit, hindi rin ito mahuhulaan. Sa araw, matinding temperatura. Sa gabi, matinding lamig, kakaunti ang tubig, kalat-kalat ang mga halaman, at ang anumang mapagkukunang matatagpuan ay mabilis na nauubos kapag libo-libo ang umaasa dito. Ngayon, paramihin iyan ng milyon-milyon. Ang isang karamihan ng tao na ganito kalaki ay hindi gumagalaw tulad ng isang ordinaryong grupo. Kailangan nito ng istruktura, kailangan nito ng organisasyon, kailangan nito ng isang perpektong gumaganang sistema dahil ang isang pagkabigo ay lumilikha ng isang kadena ng reaksyon. Taggutom, dehydration, mga panloob na tunggalian, ganap na pagbagsak. Gayunpaman, hindi ito nangyari. Hindi lamang sila nakaligtas, naglakad sila ng 40 taon sa disyerto ng hindi gumuho. Ngayon ay darating ang tanong na nagpapabago sa lahat. Paano pakainin ang 2 milyong tao araw-araw? Paano magbigay ng sapat na tubig, ng walang tigil na ilog? Paano mapanatili ang kaayusan ng walang modernong sistema? Paano maiiwasan ang sakit sa isang kapaligiran kung saan ang anumang pagkakamali ay maaaring sumira sa lahat? Hindi ito mga espiritual na tanong, kundi mga tanong na lohistikal. At dito mismo tumitigil ang kwentong ito sa pagiging kilala lamang at nagiging nakalilito. Dahil kahit papaano ay gumana ito. Mayroong kaayusan, mayroong probisyon, mayroong pagpapatuloy, na parang mayroong isang hindi nakikitang sistema na sumusuporta sa lahat. At marahil, ito ang susi sa pag-unawa sa pag-alis, hindi bilang isang simpleng pagtakas, ngunit bilang isang istruktura, isang makinang gumagana sa isang imposibleng saklaw. Ngunit nagbabangon ito ng isang hindi maiiwasang tanong. Kung mahigit sa 2 milyong tao ang nasa disyerto, sino ang nagpapakain sa kanilang lahat? Araw-araw? Kung may punto kung saan maaaring gumuho ang buong operasyong ito ay narito, pagkain. Dahil hindi tulad ng organisasyon o paglilipat, ang pagkain ay hindi maaaring maghintay.
Ang isang araw na walang pagkain sa malawakang saklaw ay nagsisimula ng lumikha ng tensyon. 2 araw, kawalan ng pag-asa. Ngayon isipin ang milyon-milyong tao sa gitna ng disyerto umaasa dito araw-araw. Walang mga pananim, walang mga ruta ng kalakalan, walang paraan upang mangaso sa sapat na dami, at kahit na mayroon, ang anumang likas na yaman ay mabilis na mauubos. Nilinaw mismo ng teksto ng Biblia na sa maikling panahon ay nagsisimulang maramdaman ng mga tao ang bigat ng katotohanan ito. Tinitingnan nila ang disyerto at napagtanto ang isang bagay na simple. Walang sapat na pagkain para sa lahat. At sa sandaling ito, lumilitaw ang isang bagay na ganap na labas sa natural na pattern. Sinasabi ng salaysay na ang Diyos ay tumutugon sa isang hindi inaasahang paraan. Ipinapahayag niya na magpapaulan siya ng tinapay mula sa langit at pagkatapos ay may nagsisimulang mangyari araw-araw. Tuwing umaga kapag nawawala ang hamog, isang manipis na patong ang lumilitaw sa lupa, maliliit, puti, pino, parang mga butong nakakalat sa ibabaw ng kampo. Tinitingnan ng mga tao at hindi nila maintindihan kung ano ito. At ang kanilang tanong ay nagiging pangalan ng pagkaing iyon, mana. Literal, ano ito? Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay hindi lamang ang hitsura ng pagkaing ito, kundi ang sistema sa likod nito. Dapat anihin ng bawat tao ang eksaktong kailangan nila para sa araw na iyon. Walang sobra, walang kulang. Ang mga sumubok na mag-imbak ay nakakita ng mabilis na pagkasira ng pagkain. Ang mga nagtiwala ay palaging nakakahanap ng sapat kinabukasan. Hindi lamang ito probisyon, ito ay pagkontrol sa daloy, isang pang-araw-araw na sistema na nakakalibrate upang maiwasan ang kakulangan at labis. Isang sistema ng logistik na pumipigil sa pag-iimbak at kasabay nito, ginagarantiyahan ang pagpapatuloy. At inilalarawan ng teksto ang pagkaing ito sa isang nakakagulat na mahusay na paraan. Ito ay may hitsura na katulad ng mga buto ng kulantro at lasang matamis, tulad ng cake na may pulot. Sa madaling salita, hindi lamang ito basta kaligtasan, mayroong nutrisyon, mayroong enerhiya, mayroong pagkakapare-pareho. Ngayon isipin ang laki nito. Milyon-milyong tao ang gumigising araw-araw at nakakahanap ng eksaktong kailangan nila upang mabuhay nang walang pagkaantala, nang walang pagkabigo. Sa loob ng maraming taon, ngunit mayroong mas estratehikong detalye sa sistemang ito. Sa ika-6 na araw, nagbago ang lohika. Ang mga tao ay maaaring umani ng doble at sa pagkakataong ito, ang pagkain ay hindi masisira dahil walang pag-aani sa ika-7 araw. Ito ay isang siklo, isang ritmo, isang lingguhang istruktura na itinanim sa gitna ng disyerto. Hindi lamang ito nagpapakain sa mga tao, inorganisa nito ang kanilang oras, lumikha ng disiplina at nagtatag ng kaayusan sa isang buong populasyon. Ngunit ang salaysay ay hindi natatapos sa manna dahil sa isang tiyak na punto ang mga tao ay nagsisimulang maghangad ng higit pa. Protina, pagkakaiba-iba, isang bagay na higit pa sa kanilang pang-araw-araw na tinapay. At muli, isang hindi pangkaraniwang tugon ang lumitaw. Inilalarawan ng teksto ang isang hangin na nagmumula sa dagat at ang hanging ito ay nagdadala ng mga kawan ng pugo sa napakaraming bilang na natakpan nila ang kampo. Literal na dumating sa kanila ang pagkain. Hindi ito pangangaso, hindi ito pagsisikap ng tao, ito ay nakatarget na probisyon. Ngayon isipin ito ng praktikal. Ang pagpapanatiling milyon-milyong tao na pinakakain araw-araw sa loob ng 40 taon, nang walang pagbagsak, nang walang malawakang kakulangan, nang walang pagkaantala ng sistema. Walang sinaunang kabihasnan ang nakamit ang anumang malapit dito. At narito ang pinakamalalim na punto ng bahaging ito ng kwento. Ang pagkain ay hindi lamang dumating upang suportahan ang katawan,
Dumating ito upang suportahan ang sistema dahil kung wala ang patuloy na daloy na ito, ang buong istruktura ay babagsak. Gayunpaman, mayroong isang elemento na mas mahalaga kaysa sa pagkain. Dahil ang isang tao ay maaring mabuhay ng ilang araw nang hindi kumakain, ngunit hindi mabubuhay ng walang tubig. At sa disyerto, ang tubig ay hindi lamang kapos. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng kamatayan sa loob ng ilang oras. At dito mismo, nagsisimulang ibunyag ng susunod na patong ng kwentong ito ang isang bagay na mas imposible dahil ang pagpapakain sa milyon-milyon ay sukdulan na, ngunit ang pagpapanatili ng uhaw ng isang buong bansa sa disyerto ay nagdadala sa kwentong ito sa isang ganap na kakaibang antas. Kung ang pagkain ang nagtaguyod sa paglalakbay, ang tubig ang nagtaguyod ng buhay. Dahil sa disyerto, ang kakulangan sa pagkain ay nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa, ngunit ang kakulangan ng tubig ay nagdudulot ng pagbagsak. At hindi ito tumatagal ng ilang araw, ito ay tumatagal ng ilang oras. Ngayon, isipin muli ang laki. Hindi natin pinag-uusapan ang isang maliit na grupo. Pinag-uusapan natin ang milyon-milyong tao, kasama ang mga kawan, mga hayop na pangkarga, buong pamilya. Ang pang-araw-araw na pangangailangan para sa tubig ay hindi lamang mataas, ito ay katawa-tawa. Milyon-milyong litro araw-araw para sa pag-inom, para sa pagluluto, para sa pagpapanatili ng pangunahing kalinisan at para rin sa pagpapanatili ng mga hayop na kasama nila sa paglalakbay. Ang problema ay hindi ito inaalok ng disyerto. Walang palaging mga ilog, walang masaganang bukal. Ang ilang mga oasis ay limitado at pansamantala. Anumang maling kalkulasyon at isang buong pinagmumulan ay maaaring matuyo sa loob lamang ng ilang araw. At hindi itinatago ng teksto ng Biblia ang kritikal na sandaling ito. Sa isang tiyak na punto sa paglalakbay, ang mga tao ay nakarating sa isang lugar at walang tubig. Mabilis na tumataas ang tensyon. Ang mga tao ay nagsimulang magreklamo. Ang kawalan ng pag-asa ay kumakalat dahil alam ng lahat ang ibig sabihin nito. Kung walang tubig, walang pagpapatuloy. At sa senaryong ito nagaganap ang isa sa mga pinakakahangahangang yugto ng buong salaysay. Inakay ng Diyos si Moises sa isang bato, isang bagay na lubos na imposible, walang maliwanag na solusyon, walang senyales ng isang mapagkukunan. At pagkatapos ay dumating ang tagubilin. Hinampas ni Moises ang bato at inilalarawan ng teksto ang isang bagay na sumisira sa anumang natural na inaasahan. Ang tubig ay nagsimulang bumukal, hindi lamang isang patak, hindi lamang sapat para sa iilan, kundi tubig na may sapat na dami upang suportahan ang isang buong karamihan, isang bukal na lumilitaw kung saan walang anuman. At hindi ito isang nakahiwalay na pangyayari. Pagkalipas ng mga taon, sa isa pang sandali ng kakulangan, naulit ang eksena. Muli, ang mga tao ay naharap sa uhaw. Muli, naabot ang limitasyon. At muli, ang tubig ay bumubukal mula sa bato, na parang sa gitna ng pinakamatuyong posibleng kapaligiran ay mayroong isang nakatagong probisyon. At ang teksto mismo ay nagpapaalala nito kalaunan na nagsasabing ang Diyos ay kumuha ng tubig mula sa matigas na bato, hindi mula sa isang matabang lugar, hindi mula sa isang ilog, kundi mula sa isang bagay na imposible. Ngayon, kung titingnan ito ng praktikal, kung walang ganitong probisyon, ang paglalakbay ay hindi tatagal ng mga linggo, marahil ay hindi rin mga araw, dahil ang pagpapakain sa milyon-milyon ay komplikado, ngunit ang pagbibigay ng tubig para sa milyon-milyon ay halos imposible. Walang infrastruktura, walang mga imbakan ng tubig, walang teknolohiya, walang logistik ng tubig. Gayunpaman, patuloy na gumagana ang sistema. Nagbabangon ito ng isang mahalagang tanong. Mayroon bang mga nakatagong likas na pinagmumulan? Mga aquifer sa ilalim ng lupa, mga estratehikong ruta sa pagitan ng mga punto ng tubig?
O nahaharap ba tayo sa isang bagay na higit pa sa anumang paliwanag sa logistic? Hindi tinatalakay ng teksto ang mga teknikal na detalye, ngunit nililinaw nito ng sapat upang lumikha ng tensyon. Ang kaligtasan ng mga taong iyon ay hindi lamang nakasalalay sa pagpaplano, ito ay nakasalalay sa palagian, direksyon at tumpak na probisyon. At marahil iyon ang dahilan kung bakit ang paglalakbay ay hindi kailanman naging random. Hindi lamang sila basta naglalakad sa mga random na direksyon. Mayroong isang pattern, isang ritmo, isang direksyon. Dahil sa disyerto, ang pagkaligaw ay hindi nangangahulugang pagkaantala, nangangahulugan ito ng kamatayan. At dito mismo nagsisimula ang kwento na ipakita ang isa pang antas ng organisasyon. Dahil hindi sapat ang pagkakaroon ng pagkain, hindi sapat ang pagkakaroon ng tubig. Kung milyon-milyong tao ang hindi organisado, lahat ay gumuguho. Paano maiiwasan ang kaguluhan? Paano mapanatili ang kaayusan? Paano husgahan ang mga alitan? Paano ikoordina ang isang buong bansa nang walang estrukturang sistema? Dito na tumigil si Moises sa pagiging isang espiritual na pinuno lamang at naging mas kahanga-hanga. Ang responsable sa pag-oorganisa ng isa sa pinakamalaking estrukturang tao na naitala. Hanggang sa puntong ito, may malinaw na. Gaano man karami ang pagkain, gaano man karami ang tubig na lumitaw, kung milyon-milyong tao ang hindi organisado, ang hindi maiiwasang resulta ay kaguluhan, tunggalian, kawalan ng katarungan, mga desisyong hindi maayos ang resolusyon at panloob na pagbagsak. At iyon mismo ang nagsisimulang mangyari dahil sa isang punto sa paglalakbay, si Moises ay nagsisimulang harapin ang lahat ng mag-isa. Mga pagtatalo, problema, tunggalian sa pamilya, mga legal na desisyon, mga isyong moral, mula madaling araw hanggang takip silim. Naroon siya nakikinig bawat kaso, isang walang katapusang hanay ng mga tao sa ilalim ng patuloy na presyon. At pagkatapos ay may isang taong nagmamasid dito mula sa labas. At napansin ang isang bagay na ganap na magbabago sa takbo ng istrukturang ito. Si Jethro, ang kanyang biyenan, ay tumingin sa sistemang iyon at mabilis na naunawaan. Hindi ito mapapanatili. Nakikita niya si Moises na sinusubukang pasanin ang bigat ng isang buong bansa ng mag-isa at pagkatapos ay direktang nagsabi, "Hindi mabuti ang iyong ginagawa. Mapapapagod mo ang iyong sarili at mapapagod din ang mga tao dahil ang gawaing ito ay napakabigat para sa isang tao lamang." At pagkatapos ay darating ang simple, ngunit napakasopistikadong solusyon. Pumili ng mga lalaking may kakayahan, mapagkakatiwalaang tao, mga taong may takot sa Diyos, mga taong tumatanggi sa katiwalian at ipamahagi ang responsibilidad. Maglagay ng mga pinuno sa mga grupo ng 1,000, 100, 50, 10 at hayaang lutasin ng mga pinunong ito ang mas maliliit na problema. Tanging ang pinakamahirap na isyu lamang ang dapat umabot sa iyo. At sa sandaling iyon ay may ganap na magbabago. Sa unang pagkakataon, ang mga tao ay tumigil sa pag-asa sa iisang punto ng pagpapasya at nagsisimulang gumana bilang isang desentralisado, nakabalangkas at nasusukat na sistema. Ngayon isipin ito sa pagsasagawa. Sa halip na milyon-milyon ang sumusubok na makakuha ng direktang access kay Moises, mayroong isang kadena ng pamumuno, isang gumaganang hierarchy. Bawat grupo ay may pinuno nito, bawat pinuno ay may tinukoy na autoridad, bawat antas ay sumisipsip ng bahagi ng workload. At ang organisasyong ito ay sumunod sa isang napakatumpak na pattern. Inilalarawan ng teksto na ang bawat tribo ay may tinukoy na posisyon. Walang nagkampo kung saan nila gusto. Walang pumili ng sarili nilang lugar. Ang bawat grupo ay nakapalibot sa isang sentro. At ang sentrong ito ay hindi pampolitika, hindi ito militar, ito ay espiritual. Sa gitna ng buong istruktura ay ang tabernakulo, ang sentrong punto, ang puso ng kampo,
At sa paligid nito ay nakaposisyon ang mga tribo sa mga grupo, bawat isa ay may bandila, bawat isa ay may pagkakakilanlan, bawat isa ay may direksyon. Ngayon isipin ang eksenang ito mula sa itaas. Isang karamihan na inorganisa ng patong-patong, isang mahusay na tinukoy na sentro, mga grupo na nakapamahagi ng lohikal, posible ang paggalaw, pinadali ang komunikasyon. Hindi lamang ito simboliko, ito ay gumagana. Dahil kapag inorganisa mo ang milyon-milyong tao sa isang bukas na espasyo, ang paraan ng kanilang posisyon ang tumutukoy sa lahat. Ngayon isipin ang isa pang baryabol, ang paggalaw. Ang sandali ng pag-alis ay hindi pinagpapasyahan ng mga tao. Inilalarawan ng teksto na kapag ang ulap ay tumaas mula sa tabernakulo, ito ang hudyat. Ang buong kampo ay nagsimulang gumalaw. Alam ng bawat tribo kung kailan eksaktong aalis, sa anong pagkakasunod-sunod at saang direksyon. Ngayon, kung mayroong isang punto kung saan maaaring gumuho ang anumang lungsod, wala ito sa organisasyon, wala ito sa pagkain, wala ito kahit sa tubig, kundi sa kalusugan. Paano nakaligtas ng ganito katagal ang isang napakaraming tao nang hindi napipinsala ng sakit? Ngunit ang salaysay ng Biblia ay nagpapakita ng isang bagay na nakakagulat. Dahil sa gitna ng paglalakbay na ito, lumilitaw ang mga napaka-espesipiko, detalyado at praktikal na mga tagubilin na, sa unang tingin, ay tila mga batas lamang ng relihiyon, ngunit kapag sinunod ng mabuti, ay gumagana bilang isang kumpletong sistema ng pampublikong kalusugan. Itinuturo ng teksto na mayroong isang lugar sa labas ng kampo, isang partikular na espasyo para sa mga pangangailangang pisyolohikal, at higit pa riyan dapat magdala ang bawat tao ng isang kagamitan at takpan ang mga naiwan. Ngunit hindi ito natatapos doon. Mayroon ding mga tagubilin sa paghihiwalay, ang mga taong nagpapakita ng mga palatandaan ng mga partikular na sakit ay pansamantalang inihiwalay mula sa grupo. Mayroon ding mga alituntunin tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga dumi, paghuhugas, kung ano ang maaari o hindi maaaring kainin, mga hayop na itinuturing na hindi angkop para kainin, kung paano pangalagaan ang katawan, ang kapaligiran, at parehong nakikita at hindi nakikitang mga bagay. Ang lahat ng ito ay bumuo ng isang tahimik na proteksyon na patong. Hanggang sa puntong ito, tila kahanga-hanga ang lahat. Pagkain sa isang imposibleng antas, tubig na lumilitaw sa mga lugar na hindi inaasahan. Isang mahusay na istrukturang pang-organisasyon, isang sistemang pangkalinisan na nagpapanatili ng buhay. Ngunit may isang puntong nag-uugnay sa lahat ng ito dahil wala sa mga ito ang gagana kung walang direksyon. Sa disyerto, ang paglalakad ay hindi ang problema. Ang problema ay ang paglalakad sa maling lugar. Inilalarawan ng teksto na ang mga tao ay hindi kumilos sa kanilang sariling inisyatiba. Hindi sila nagpasya kung kailan aalis o kung saan pupunta. Mayroong isang palatandaan. Sa araw, isang ulap. Sa gabi, isang haligi ng apoy. At ang presensyang ito ay hindi simboliko. Ito ay gumagana. Kapag ang ulap ay nananatili sa ibabaw ng kampo, ang mga tao ay nananatili. Maaari silang gumugol ng mga araw ng walang paggalaw, ng walang maliwanag na pag-unlad. Ngayon isipin ito sa pagsasagawa. Milyon-milyong tao ang naghihintay para sa isang utos na umalis, nang walang kaguluhan, nang walang pagmamadali, nang walang individual na mga desisyon na sumisira sa sistema. Mayroong isang kolektibong ritmo, isang pagsunod na nagpapanatili sa lahat ng bagay na gumagana. Ngunit mayroon pa ring isang huling detalye. Sa buong paglalakbay, hindi nasira ang mga damit at hindi namaga ang mga paa. 40 taon nang walang pagkasira, walang pagguho ng material. Ngayon, kung titingnan ito mula sa isang punto de vista ng logistic, inaalis nito ang isang buong patong ng mga problema. Hindi na kailangang gumawa ng mga damit, hindi na kailangang palitan
ang mga sandalyas. Hindi na kailangang pamahalaan ang mga mapagkukunan para sa damit. Ang isang buong variable ay nawawala na lamang. At ito ay mas malalim kaysa sa tila dahil ang bawat problemang naalis ay lubhang nagpapataas ng kakayahang magamit ng sistema. Mas kaunting demand, mas kaunting pressure, mas kaunting mga punto ng pagkabigo. At kapag idinagdag mo ito sa lahat ng nakita na natin, ang istruktura ay nagsisimulang ganap na ibunyag ang sarili. Pang-araw-araw na pagkain, tubig sa mga kritikal na sandali, desentralisadong organisasyon, isang nakabalangkas na kampo, mahusay na mga batas sa kalinisan, patuloy na direksyon, at ngayon ang kawalan ng pagkasira at pagkasira ng materyal. Ang lahat ng ito ay nagtutulungan ng walang pagguho, ng walang pagkaantala sa loob ng 40 taon. Ngayon subukang maghanap ng isang bagay na maihahambing sa kasaysayan ng tao. Walang sinaunang imperyo ang nakapagtaguyod ng milyon-milyong tao na gumagalaw ng ganito katagal. Hindi ang Ehipto, hindi ang Assyria, hindi ang Roma. Pagkalipas ng maraming siglo, lahat sila ay umaasa sa mga nakapirming infrastruktura, mga ruta ng kalakalan at mga naitatag na lungsod. Dito ay wala ni isa sa mga iyon, ngunit gumana ito. Ito ang humahantong sa kwentong ito sa isang hindi maiiwasang punto. Alinman sa nahaharap tayo sa isang napakahindi kapanipaniwalang kombinasyon ng mga salik o mayroong isang bagay na lampas sa logistic ng tao na nagpapanatili sa lahat ng ito. Dahil kapag ang bawat patong ay sinuri ng hiwalay, tila imposible na ito. Ngunit kapag ang lahat ng ito ay nangyayari ng magkakasama ng tuloy-tuloy sa loob ng mga dekada, nalalampasan nito ang anumang isang kilalang padron. At marahil iyon mismo ang nagpapatangi sa paglalakbay na ito. Hindi lamang isang makasaysayang pangyayari, kundi isang imposibleng sistema na gumagana ng palagian. Ito ang nagdadala sa atin sa huling punto. Dahil sa simula ito ay isang grupo na umaalis sa Ehipto. Walang istruktura, walang organisasyon, walang malinaw na pagkakakilanlan, ngunit sa paglalakbay na ito ay may nagbabago. Ang grupong ito ay hindi na lamang isang napalayang bayan at nagiging isang bansang may kaayusan, may mga batas, may istruktura, may direksyon, na may pagkakakilanlan, isang ganap na pagbabago sa pinakahindi inaasahang kapaligirang posible. At marahil ito ang pinakadakilang ebidensya sa lahat, hindi lamang ang katotohanan na sila ay nakaligtas, kundi sila ay naging isang bagay na mas dakila sa proseso. Ang pag-alis ay hindi lamang isang pagtawid, ito ay isang konstruksyon, isang bansang nabuo habang ito ay naglalakad, isang sistemang gumagana ng walang kinakailangang mga mapagkukunan, isang istrukturang nagpapanatili sa sarili nito sa imposible. Habang mas pinagmamasdan mo ang mga detalye, mas napagtatanto mo na ang kwentong ito ay hindi maaaring mabawasan sa isang simpleng kilusang pandarayuhan dahil hindi lamang ito tungkol sa pag-alis sa isang lugar at pagdating sa isa pa. Ito ay tungkol sa kung paano ang lahat ay pinapanatili, inorganisa, idinirekta at pinangalagaan sa daan na parang isang hindi nakikitang lohika ang kumikilos sa likod ng bawat detalye. At marahil iyon ang dahilan kung bakit libu-libong taon na ang lumipas. Ang kwentong ito ay patuloy na sinusuri, pinag-aaralan at kinukwestiyon dahil hindi ito madaling magkasya sa mga karaniwang kategorya. Hindi lamang ito espiritual, ni historical lamang, ni simboliko lamang. Ito ay eksaktong nasa punto kung saan nagtatagpo ang lahat ng mga dimensyong ito. At habang mas sinusubukan mong ipaliwanag ito, mas napagtatanto mo na mayroong isang bagay na lampas sa paliwanag. Dahil ang pagpapakain sa milyon-milyon ay magiging pambihira na. Ang pagsuporta sa milyon-milyon gamit ang tubig ay imposible.
ang pag-oorganisa ng milyon-milyon ay magiging komplikado. Ngunit ang paggawa ng lahat ng iyon ng sabay-sabay sa loob ng 40 taon sa disyerto ng walang pagguho, hindi iyon dapat gumana, ngunit gumana nga. At iyon mismo ang dahilan kung bakit imposibleng balewalain ang kwentong ito.